And sana, no, maging daan din po ito para yung mga local government, national government, makita po yung mga kalunos-lunos, no, na lugar, no. Hindi ko naman sinabi na yung pamumuhay nila yung kalunos. Hindi. Di ba? Mayroon pang better way na maibibigay, no, sa laki ng kinukurakot. Kung papansinin ninyo, no, dito sa mga pinupuntahan, binibigyang tulong ngayon ni Daddy Frankie, ay mga kababayan natin na kumbaga hindi long-term yung tulong na magagawa ni Daddy Frankie. Kumbaga, maaaring mapuntahan niya 1-2 beses kasi hindi naman siya magtatagal doon. Pero bakit niya ginagawa? Kasi merong iba dyan, kumbaga, anticipated lang, lalo na yung mga medyo hindi sangayon sa ginagawa ng mga charity vloggers. Ang iisipin nila dyan, talagang for the content. Talagang ginamit lang yung kahirapan ng mga kababayan natin para magkakitaan. Okay? So, hindi po maalis yan. Ganun po yung isipin nila niya. Pero, kung aalamin nyo po, no, yung talagang pangyayari, or tayo po mismo yung makaka-experience nung na-experience ni Daddy Frankie and the team right now, no? Alam niyo baka iniisip na ni Daddy Frankie kung paano niya masusustain yung pagtulong sa mga yun. Kaya lang kasi, kumbaga, mahirap para sa kanya. Ang the best na magagawa niya is ipakita through social media yung mga dinaranas ng mga kababayan natin na hindi maaaring alam ng nakakasakop sa kanila or dapat malaman ng nasa national government. Diba? Yun yung akin eh. No, yun yung isa sa tinitingnan ko. And of course, kahit papano, maramdaman nila, no, na may mga taong nakaka-notice sa kanila. Not because they are content or they are pagkakakitaan. No? Part of it, yes, kikita talaga si Daddy Frankie and we all know that. And even Daddy Frankie admitted it. Di ba? Pero, more than that, di ba? Yan ay ipamulat sa gobyerno natin na anong taon na, no? Nasa age na ang ibang bansa ng advanced technology, tayo may mga kababayan pa rin isolated. Di ba? Naninirahan sa mga bundok, walang kuryente, walang maayos na patubigan, walang maayos na daloy ng kuryente, hindi inaabot ng internet. Nasamantalang yung ibang bansa, no? It's a thing of the past na nila. Wala na. Hindi man nila totally wipe out, pero napakababa na ng porsyento ng mga taong may ganito, na may katulad ng nandirito sa Pilipinas. No? So, ito po ay, parang awareness na rin, no? Hindi, parang awareness talaga ang ginagawa ito ni Daddy Frankie. No? Na maipakita yung mga nangyayaring ito sa ating mga. And one of those ay itong gusto kong i-share din sa inyo na isa na naman nating kababayan, no? And nakakatuwa, na nakaka-inspired, at masasabi mo talagang napakaswerte natin. Tayong mga may kumpletong parte ng katawan. Dahil yung mga binibigyan ng tulong ngayon ni Daddy Frankie, wala pong ganong oportunidad. Pinanganak po silang ganun na yung estado ng kanilang panganganak. So kung ano man po yung gusto kong i-share sa inyo, yun po ang ating bibigyan ng reaksyon at pag-uusapan sa content po na to. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Okay? So ito nga po, no, allow me to share itong video na to, no, na isa sa mga pintahan din ni Daddy Frankie na tinulungan niyang kababayan natin. No? Na despite of kung ano siya, no, hindi siya
nagkaroon ng self-pity, no? Instead, di ba? Nilabanan niya yung hamon ng buhay sa kanya. Alam niyo, nakikita kong isa sa advantage, no, nung nangyaring ito sa sitwasyon ni Kuya, no? Walang internet, walang social media, nothing, no? So dahil wala siyang nakikita, wala siyang nalalaman, no, ng yung hindi ganun kalawak yung nalalaman niya. Hindi siya nakakaramdam ng self-pity, no? Instead, gumagawa siya ng paraan kung paano siya magiging responsible, yung hindi siya pabigat. Okay? So, ito po, allow me to share yung ilan sa mga napag-usapan nila ni Daddy Frankie at kung ano yung mga ginagawa niyang laban sa buhay. Kamay, tapos yung paa niya isa lang. Pero nung kabilib mga kababayan, ayon sa kanyang magulang, siya daw ay nandito lang lagi sa paikot-ikot ng kanilang bahay para magtanim ng mga kung ano-ano. Talong, yung saging, kung ano yung nakikita nyo rito daw mga kababayan sa mga paikot pati mga halaman, siya po ang nagawa nun. Ito po yung nagiging liwanag. Sir, Rapol, nakita ko napakasipag mo para magtanim-tanim dito. Gaano mo na katagal ginagawa pagtanim-tanim dito? Siguro, maliit. Yung bata pa ko, nagiging na akong may trabaho para ito yung nagiging na akong pamilya. Sa ako, gusto ng kwarta ko, natin maulatan, naabot ang tuig, bulan, mura po. Hindi ka nahihirapan na ganyan, wala kang paa, wala kang kamay, hindi ka nahihirapan na magtanim? Hindi man, Sanay na. Hindi na, alam nyo, narinig nyo yung kwento niya. Ever since. No, simula siguro na magkaisip siya. No, hindi siya nakaramdam na useless siya. Diba? Siguro dahil na rin sa motivation ng mga magulang. Hindi siya trinatong napaka-espesyal. Siguro dahil nga probinsya yan, alam naman natin yung buhay, hindi ganun ka-ayos. And even siya rin naman mismo, yung pamilya niya, hindi ganun ka well off sa buhay. So siguro, instead of feeling self-pity, no, yung naawa sa sarili, ba-questioning yung Diyos, bakit naging ganyan siya, instead of doing that, di ba, lumaban siya, hinarap niya yung challenge ng buhay. Kaya para sa kanya, yung kapansanan niya yan, hindi balakid, hindi hindrance sa kanya para siya gumawa ng mga bagay na makakatulong siya sa pamilya niya. No? Para sa atin, mahirap. No? Mahirap yung ganyang sitwasyon niya kasi wala kang kamay na alam natin kung gaano kahalaga yung mga kamay sa atin. Di ba? Without tayong mga nasanay, tayong mga pinanganak na kumpleto, no? Hindi natin maisip paano pag nawala yung kamay natin, paano kung wala tayo. Pero sa mga katulad ni Kuya Rudolph, no? Iba, hindi na siya nahihirapan. Tanggap niya, ganyan siya, na ganyan siya pinanganak. So, nilalabanan niya yung hamon. So, ito po, yung mga tao na napaka, no? Masasabi mong pwede mong gawing inspirasyon. No, lalo na sa mga bagong generations ngayon. Di ba? Pero siguro, yung mga katulad ko, medyo masasabi ko na ang hirap at hirap din lang. So, paano yung mga bagong generation? Sila yung mga dapat makapanood ng mga ganitong istorya ng buhay ng mga kababayan natin. Lalo na yung mga lumaki, no? Sa mga technology na hindi na nila alam, no? Kung paano magpaapoy, di ba? Paano mamuhay na nag-uuling ka lang. No? So, sila yung mga dapat makapanood nito at malaman nila kung gaano sila kaswerte sa buhay. Di ba? Ito si Kuya. Ganyan yung buhay niya, but
Siyempre, sometimes nakakaramdam yan. Hindi naman maalis yun eh. Di ba? Mako-question niya. But, di ba, ang mahalaga rito, the acceptance. No? Na ganyan na yung buhay. And, di ba, mayroong tao, no, na nakapansin sa kanila. Marami pang katulad ni Kuya Rudolph Orlando, no, na may ganitong sitwasyon. Na sana, no, kung hindi man si Daddy Frankie yung makakita sa inyo, hindi man si Tekram, hindi man si Pony Alde, no, sana may mga taong tumulong pa rin sa kanila kahit hindi vloggers. Katulad ni Kuya, no? Yes, may mga magulang siya, may mga kapag-anak siya, may mga pamangkin pa nga siya, nandiara. Pero iba rin po, no, yung siya mismo, 'di ba? Nabibigyan ng importansya. Oo, mahalaga siya in terms of love, support, yes. No? Pero there are things, no, na sometimes they also need, no, para kahit paano maramdaman nila yung ginhawa ng buhay. Oo, para sa kanila kung ano yung meron sila ngayon yan, kaginhawahan na sa kanila yan, yung makakain 3 beses sa araw, no, makakatulog na merong maayos na tulugan. For them, it's a treasure, no. Pero yung kahit paano madagdagan yun, no, maiparamdam pa sa kanila yung ibang bagay na natatamasa ng ibang tao, di ba? Malaking ano sa kanila yun. Grabe po ang saya na mararamdaman. Kaya yung mabisita sila ng katulad ni Daddy Frankie, no, ng mga taong may gininto ang puso, no, masubaybayan ng mga supporters ni Daddy Frankie, di ba? Malaking bagay po sa kanila yan kapag sila po ay, sabihin na natin, matulungan kahit man lang po yung pangkain. No, katulad nung sinabi ni Daddy dito sa Daddy Frankie dito sa vlog na to, no, napakalayo po, liblib na lugar na, kumbaga, yung transportation pa lang, pag inisip mo pa lang, mapapagod ka na. Ano pa pag kagagawin mo? No, ganun po, ka-isolated, kalayo. And sana, no, maging daan din po ito para yung mga local government, national government, makita po yung mga kalunos-lunos, no, na lugar, no. Hindi ko naman sinabi na yung pamumuhay nila yung kalunos. Hindi. Di ba? Mayroon pang better way na maibibigay, no, sa laki ng kinukurakot. No, sa laki ng kinukurakot ng tao sa gobyerno. Yung lugar nila na yan, kahit man lang, no, isang sasakyan, may espalto na pwedeng madaanan. Huwag nang may espalto, maging maayos man lang. Mapalapit sa kanila yung serbisyo. Napakalaking bagay sa kanila. No? Kaya sana, no, may mga tao sa gobyerno, no, na makita yung sitwasyon nila na to. At huwag niyo po sanang kundinahin yung mga ginagawa ng katulad nila Daddy Frankie. Yes, pinagkakitaan sila. Yes, binilag sila. Yes, kumita si Daddy Frankie sa pag-vlog na yan. No? Kasi ginamit sila. Pinakita sila. Totoo yun. No? Pero kung inunahan nila, no? Kung ibinigay ng gobyerno yung serbisyo na para sa taong kanilang pinangako, sa tingin nyo, papayag pa tong mga taong tong makita, ma-vlog yung kahirapan nila, yung itsura nila? Di ba? Wala lang silang choice. Di ba? So bago nyo po sana questionin yung mga katulad nila Daddy Frankie, yun muna yung alamin nyo. No? Is our government doing their job to help this kind of people? Or yung bulsa muna nila? Di ba? Nakaka dismaya, no, na maririnig natin yung nangyayari sa gobyerno natin, yung kurakutan, pagbubulsan nila ng kapanang bayan. Then, ito, may napapanood tayo mga ganitong tao. Tapos, nung tinulungan, sila pa yung minasa. Parang unfair. So, sana, no,
doon sa mga sumusuporta, sa mga katulad ni Daddy Frankie, nila Tekram, nila Pone Alde, no, tuloy-tuloy niyo po sanang gawin yan. Na tayo bilang mga viewers, supporters, no, the part that we can share kay Daddy Frankie is yung patuloy na panunood at pagsuporta sa, no, especially yung lahat ng content niya. Yes, the sponsor, they can give faster, no, remittance lang yung katapat niya. Pero tayo pong nanonood, tayo pong hindi nag-skip ng ads, patuloy na nanonood. Kahit yung mga lumang video ni Daddy Frankie, pinapanood, no? Malaking bagay po. Para po, yung tulong na binibigay ni Daddy Frankie sa kanila, magtuloy-tuloy pa, mapalawak pa, no? Kasi hindi naman madamot si Daddy Frankie. Nakikita natin. So, doon sa magko-question po, no? Kasi, yung tulad na nasabi ko kanina, nagamit na, nabigyan niya ng 10K, parang sa mga katulad nila kuya, malaki na yan. Pero syempre, sa tayong mga nakakaalam, di ba? Alam natin na it's more than that yung kikitain ni Daddy Frankie. No? Pero, binubulsa niya ba lahat? Nakita na natin yan. So doon po, sa mga magko-question about this, nang inulit ko po, tanungin niyo po muna, yung ahensya ba na dapat tumulong sa kanila, nagpa-function? Pwede niyo sabihin na hindi yan dahilan para gamitin mo yung kahirapan. Ano pong dahilan? No? Ang nararapat para sila ay matulungan. Di ba? May iba pa ba? Binastos ba sila? Binabol ba sila? Diba? Yung pag-iiwan po ni Daddy Frankie ng pera na yan, hindi po yan kabayaran, no? Tulong po yan. Well, sabihin na natin, para sa ikasisiya ng iba, maring bayad, talent fee. Pero, for sure ako, yung mga pinuntahan ni Daddy Frankie na may mga ganitong sitwasyon, babalikan niya pa yan. And, no? We might never know, no? Baka makapagpatayo si Daddy Frankie ng isang foundation or samahan na focus is in helping like these people. Diba? Malay natin. Mangyayari lang naman yan kapag may nakapanood, may nakakita na mga mayroong gininto ang puso, pwedeng gumawa nun. But for now, no, for me, mas kailangan kumilos yung taong gobyerno. Diba? Dahil sagutin ang mga nakaupo sa gobyerno ang kanyang mamamayan. Dahil sa mga mamamayan sila bubuhay sa tax natin. Always remember. Okay, so issue lang po tayo. Walang personalan na at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang doon na lamang. Maraming salamat.